Confession ng Heidelberg Catechism. At tayo ngayon ay nasa Lord's Day 38 at ito ay naglalaman ng isang tanong at sagot. Kung kayo po ay mayroong blue book, ay inyo pong buksan doon sa bandang likod at doon po ninyo makikita ang Heidelberg Catechism. At ang ating pag-aaralan ay Lord's Day 38. Aking babasahin sa Tagalog at ating pong pakinggan ng maigi ang sinasabi ng Lord's Day 38. Question and answer 103. Ano ang hinihingi ng Diyos sa ika-4 na utos? Ang sagot, una, marapat bilang isang Kristiyano na ang ministeryo ng Ebanghelyo at ng mga paaralan ay pangalagaan. At ako, lalo na sa Sabat, iyan ay ang araw ng pamamahinga. Masikap na dadalo ako sa Iglesia ng Diyos upang makinig ng kaniyang salita. Sapagkat ang mga sakramento, tatawag ako sa pangalan at tanggapin ang mga sakramento, tatawag ako sa pangalan ng Panginoon ng hayagan at mag-aambag ako upang maibsan ang mga dukha. Dalawa, na sa lahat ng araw ng buhay ko, ititigil ko ang aking masasamang gawain at magpapasakop ako sa Panginoon. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kumikilos sa akin at sa gayon, magpapasimula sa buhay na ito ang walang hanggang Sabat. Mga kapatid, ang Lord's Day 38 ay pumapatungkol sa ika-4 na utos na siyang alam natin na mahalaga na kapag Sunday, pag Lord's Day, ay naririto tayo para sumamba sa Panginoon, para tayo'y magkasama-sama na luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Subalit hindi natin masyadong popokosan o bibigyan ng tuon ang bagay na iyon at ang ating titignan ay ang ilan sa bahagi ng sagot sa tanong 103. At nawa ang mga salita na ating maririnig ay magbigay sa atin ng kalakasan sa ating mga kaluluwa, sa ating pananampalataya. Ngayon ating tignan sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Ang mga bahagi ng gawain kapag Lord's Day. Matthew chapter 6. Babasahin natin ang unang verse hanggang 18. Verses 1 to 18. Ganito ang sinasabi, salita ng Diyos. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay,
upang maging lihim ang iyong paglilimos. At ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Sa totohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapautang sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha, upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong Ama na nasa lihim, at gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon ay ang araw ng Panginoon. Ang unang araw ng linggo ay ang araw kung kailan ang ating Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Mula pa noong simula ng New Testament Church, ang mga mananampalataya ay nagtitipon para sa pagsamba hindi lamang sa huling araw ng linggo, kundi sa unang araw. Ang first day of the week ay Sunday, hindi po Monday. Ang araw ng Panginoon ay isang espesyal na araw para sa atin, para sa mga mananampalataya, para sa mga Kristiyano, para sa atin ng mga confessing member. Ito'y upang ating ipagdiwang ang biyaya sa atin ng Diyos sa Kanyang ginawang pagliligtas sa atin o sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa ulo ng Iglesia. Minsan, ang tawag natin sa araw na ito ay Sabat. Ngunit ang araw ng Panginoon o Lord's Day ay sa tingin ko ay pinakamagandang katawagan. Sa tuwing sasapit ang araw na ito, babatiin tayo o ka ng iyong kapatid sa Panginoon ng Happy Lord's Day, na maging sa ating group chat sa Messenger,
Kanina habang nasa biyahe tayo, papunta tayo ng church, paggising natin ng umaga, kanina ay may bumati sa atin ng Happy Lord's Day. Consistently, may mga kapatid tayo na bumabati ng maligayang araw ng Panginoon. Alam niyo po ba na iyon ay nagsisilbing paalala sa atin na mga mananampalataya na ito'y dapat nating pansinin. Dapat natin iyong pansinin. Dapat makapukaw iyon ng atensyon sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ang tanong na, para kanino nga ba talaga ang araw na ito? Ano nga ba ang layunin ng araw na ito? Para ba sa iyo, ito ay ang last day ng linggo mo? Para ba sa iyo, ito yung araw na kung saan makakapagpahinga ka o makakatulog ka ng mahaba-haba? O para ba sa iyo, ito yung araw na kung saan makakapunta ka o makakagala ka kasama ng iyong pamilya? Na kung minsan, ang araw ng Panginoon ay ginagawa mong family day. Ang Lord's Day ay hindi family day. Para ba sa iyo, ito ay may mas mataas na layunin? Ang ikaapat na utos ay nagtuturo sa atin na ito ay isang espesyal na araw upang muli nating ituon ang ating mga buhay tungo sa Panginoon at sa Kaniyang kadakilaan. Iyan ang puso ng araw ng Panginoon. Ang bumalik sa pagkilala kung gaano kadakila, kung gaano kabuti, kamakapangyarihan, katapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa araw-araw ay tunay na ating namamalas. At muli nating gawin na sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sumunod na tanong ay, ano ang mga mahalagang bagay na ating gagawin o mabuting bagay na gawin, na ating gagawin, na aking gagawin sa araw na ito, sa araw ng Panginoon? Kung ito ang araw ng Panginoon, paano natin masisiguro na ang mga ito ay maitatalaga natin sa Kanya ng buong buo? Yung ating gagawin ay talagang para sa Kanya, para sa ikalulugod, ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. At upang malaman ang sagot doon, ay iyan ang nakita natin, napakinggan natin sa ating catechism. At ang bahagi mula sa Sermon on the Mount. Noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, may 3 mahalagang gawain na kanyang itinuro. At ang unang bahagi ay ang pagbibigay ng limos. Pangalawa ay ang pananalangin. Pangatlo ay ang pag-aayuno. Dito'y binibigyan tayo ni Jesus ng aral tungkol sa gawain na ito. Ang mga bagay na dapat gawin sa araw ng Panginoon. At upang gawin din natin sa buong linggo o throughout the week, hindi lang every Sunday o every Lord's Day, kundi sa pang-araw-araw na ating buhay. Naway samahan tayo ng Espiritu ng Diyos sa ating pag-aaral. At sa ating tema, sa ating mensahe ngayon ay ang katuruan ni Jesus tungkol sa kahalagahan ng ating mga gawain sa araw ng Panginoon.
At sa ilalim nito ay ating titignan ang tatlong punto. Una, ang kahalagahan ng tunay na pagbibigay. Pangalawa, ang kahalagahan ng tunay na pananalangin. Pangatlo, ang kahalagahan ng tunay na pag-aayuno. Ating tignan ang unang punto, ang kahalagahan ng tunay na pagbibigay. So kapag binasa natin ang Lumang Tipan o Old Testament, mapapansin natin o mapapansin mo na ang Diyos ay laging nakatuon sa mga mahihirap. Sa kanyang awa, hindi niya kinalilimutan ang mga nangangailangan. At hindi niya nais na gawin niya ito sa kanyang minamahal na iglesia, sa kanyang mga minamahal na mga anak. Kaya iniutos niya sa mga Israelita na maghandog o magbigay sila sa tabernakulo o sa templo. Ibigay nila ang kanilang ikapu o tithes. But note, diyan ang ating kasanayan. Dahil ang pag-iikapu ay ceremonial law na nabigyan ng katuparan sa ginawa ni Kristo doon o sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. But going back doon sa mga tao ng Diyos noon, bahagi ng mga kaloob nila ay napunta sa suporta ng mga balo at ng mga ulila. At para sa iba pang mga mahihirap sa komunidad ng mga banal. Sa mga salita ni Jesus, yung ating binasa kanina sa Matthew chapter 6, mapapansin mong ang kanyang pananaw na ang bawat isa ay magbibigay ng salapi. Ito'y upang tulungan ang iba. Sabi niya, kaya kapag ikaw ay naglilimos, o kaya kapag ikaw ay gumagawa ng isang kaawa-awang gawa o charitable deed, ito ay hindi isang usapin ng kung, kundi ito'y usapin ng kapag o sa tuwing. Sa araw ng Panginoon, iniutos sa atin, sabi ng ating confession, mag-aambag ako upang maibsan ang mga dukha. Kapag oras na ng pagbibigay, tatayo ang ating mga diakono, lalapit sila sa atin at ilalagay natin sa offering bag ang ating mga kaloob. Specifically para sa benevolence. Nais ni Jesus na isipin natin, bakit ko ito ginagawa? Bakit mo ito ginagawa? Ito ay isang napakahalagang gawain na ating matulungan ang mga higit at tunay na nangangailangan. Naisip ba natin yon sa tuwing tayo'y nagkakaloob, sa tuwing tayo'y nagbibigay para sa Panginoon? Minsan, nakakalimutan nating magdala ng salapi. May iba, kapag pagkakaloob na, tatayo siya, pupunta siya ng CR. Yung iba, bubulong sa katabi. Yung iba, lilingon kung saan-saan. Yung iba, hahawak ng cellphone. Kapag nakalagpas na at nakabalik na sa likod si Deacon, focus na ulit. Balik na ulit sa pagsamba. Tinitreat ang pagkakaloob tulad ng intermission o saglit na pahinga. Yung let's take a break for 5 minutes.
Hindi po gano'n. Maaaring hindi natin lubos na pinahahalagahan ang gawain ng pagbibigay. Na ano nga ba ang tunay nating ginagawa kapag inilagay natin ang ating salapi sa offering bag? O kapag tayo'y nagpadala sa GCash account ng isa sa ating mga deacon para sa atin, ang gawaing pagbibigay ba ay nananatiling isang gawa ng pagsamba natin sa Diyos? Iniisip ba natin kung ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, ang pagbibigay, bahagi siya ng ating pagsamba sa Panginoon. It is an act of worship. Binanggit ni Jesus sa kanyang sermon. Sinabi niya na ang ilan ay parang mga aktor o mapagkunwari kapag nagbibigay ng salapi o tulong. Sa totoo lang, ganun tayo minsan. Nagpapakita lang ng kabutihan sa labas pero hindi naman tunay na tapat sa puso. May mga taong nagbibigay ng salapi o tulong para sila'y mapansin. Tulad dito sa panahon ni Jesus, may mga tao na nagpapatunog ng trompeta para mapukaw nila ang atensyon ng mga tao. Para tawagin ang atensyon ng mga tao. Ganon din kapag nagbibigay ng limos. Minsan ginagawa nila ito para may makakita o makapagmayabang sila. Tumaas marahil ang tingin ng iba sa kanila kasi malaki yan magbigay. Iniisip lamang nila ang papuri ng iba. Nagbibigay, nangyayari ito. Nangyayari ba ito sa atin ngayon? Ginagawa ba natin ang mahalagang gawain ng pagbibigay para sa Diyos o para sa ating mga sarili lamang? Alam ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na pagsamba ay hindi lang yung pagiging maganda sa labas. Kailangan totoo, tapat, at bukal sa ating mga puso, ating pagbibigay. Kaya sa pagbibigay natin sa Diyos, mga kapatid, hindi lang sa lapi, ni hindi sa laki o liit. Kailangan na mula sa puso natin yung pagtulong na ginagawa natin para sa iglesia, para sa Panginoon, para sa mga kapatid natin sa higit at tunay na nangangailangan. Kapatid, alam ng Diyos kung ano ang intensyon natin. Kaya kahit na nasa lihim nating pagtulong, nakikita niya yon. Napapansin niya iyon. May gantimpala siyang nakalaan para doon. Kaya ngayon, sa tuwing tayo ay nagbibigay, isipin natin kung tunay ba itong galing sa puso natin, yung maluwag sa ating kalooban at masaya ang ating puso. Diba? Sabi niya sa kanyang salita, for God loveth the cheerful giver. Hindi lang sa pagsamba tuwing araw ng Panginoon, pati sa araw-araw na buhay natin, ang pagtulong sa iba ay dapat maging totoo, maging tunay, dahil yun ang magdadala
ng kasiyahan, ng kagalakan o katuwaan sa ating Panginoon at maging sa atin na mga mananampalataya. Yan ang kahalagahan ng tunay na pagbibigay sa Panginoon. Specifically sa mga nangangailangan. Tingnan natin ang pangalawa, ang kahalagahan ng tunay na panalangin. Ang ating catechism ay nagtukoy ng isa pang mahalagang elemento ng pagsamba kapag ipinaliwanag nito ang ika-4 na utos ng Diyos. Makikita nga natin sa sagot 103 ay ang pananalangin. Mga kapatid, tayo'y masikap na dumadalo sa iglesia ng Diyos upang tumawag sa pangalan ng Panginoon ng hayagan o in public. Ang pananalangin ay tulad ng paghinga. Ito ay napakahalaga para sa ating spiritual na buhay. Na kapag huminto ka sa pananalangin, humihinto ka ring mamuhay sa Panginoon. At alam niyo po bang may panganib sa pananalangin hindi nagmumula sa puso. Nasa iglesia, kapag sinimulan ng pastor ang panalangin sa mga salitang, tayo'y manalangin ng taimtim sa Panginoon. At pagkapikit mo, kung iba agad ang nasa isipan mo, iba agad ang nasa isipan natin, maaaring naiisip kaagad natin ay ang mga pangyayari kahapon. Maaaring ang iniisip kaagad natin ay ang mga gagawin mo o ang gagawin natin sa mga susunod na mga araw. Maaaring naiisip mo kaagad ay ang mga bagay na iyong pinagkakaabalahan. Sabi ni Kristo sa verse 5 ng Matthew chapter 6, kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Mga kapatid, tuwing araw ng Panginoon, isa sa mga pangunahing bahagi ng ating pagtitipon ay ang pananalangin. Sa sandaling iyon, ang ating mga puso at isipan ay itinutuon natin sa Panginoon, sa Kanyang presensya. Ang ating pagdarasal ay hindi lamang simpleng pagtugon sa mga salitang binibitawan ni pastor, kundi ito ay isang pagkakataon para sa bawat isa sa atin na makiisa sa panalangin. Magkaroon ng unity. Ito ay isang gawain na dapat nating gawin ng may lubos na atensyon. At ang mga ipinagdarasal natin sa araw ng Panginoon ay dapat ding ipinapanalangin ng bawat pamilya o ng bawat individual. Tayo na mga ama ng tahanan, ating pinangungunahan ang ating mga anak, ang ating pamilya sa pananalangin sa Panginoon. Mula Lunes hanggang Sabado, huwag nating kalimutang ipanalangin ang mga may sakit o karamdaman.
Alalahanin nating ipanalangin ang mga pamilyang dumaraan sa mga mahirap na sitwasyon. Idalangin natin ang ating mga elders. Idalangin natin ang ating mga diakono. Idalangin natin ang ating mga steering committee sa Laguna at sa Baseco. Idalangin natin ang ating pastor. Idalangin natin ang ating mga misyonary. Idalangin natin ang ating seminaryan. Idalangin natin ang ating mga miyembro, ang mga members, ang mga confessing member na hindi na natin masyadong nakikita sa iglesia. Idalangin natin ang ating mga kapatid na nasa ilalim ng disiplina ng ating Panginoon na sila'y pagkalooban ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Idalangin natin ang mga nagdurusa para kay Kristo. Idalangin natin ang ating pamahalaan. Idalangin natin ang ating kapwa. Idalangin natin ang mga Kristiyano na gumagawa ng mabuti. Dalhin natin sila. Napakarami nating dapat ipanalangin sa Panginoon. Dalhin natin sila sa panalangin. Dalhin natin sila sa harapan ng trono ng biyaya ng Diyos. Naway mapanatili sa ating panalangin ang bibigay ng good kalwalhatian, na ang panalangin ay nakatuon sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Yan ang kahalagahan ng tunay na pananalangin sa tuwing araw ng Panginoon. Hindi lang sa tuwing araw ng Panginoon, maging sa pang-araw-araw nating mga buhay. Pangatlo, ang kahalagahan ng tunay na pag-aayuno. Noong panahon ni Kristo, ang pag-aayuno ay naging karaniwang gawain. Ang ilang nag-aayuno upang subukang makuha ang pabor ng Diyos. Yun bang may kailangan ka na parang imposibleng mangyari o mapasa iyo, ang gagawin mo, mag-aayuno ka. Yun ay kung loloobin ng Diyos. Yan ay kung loloobin ng Diyos. Ngunit ang iba ay nag-aayuno upang ma-focus nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nga lang, napapabayaan nilang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Again, yun ay isang pagkukunwari. Ang sinasabi ng salita ng Diyos na ating binasa kanina, pagiging hypocrite. Haharap ka na magulo ang iyong buhok o may amoy na ang iyong damit o ang iyong mukha ay di maipinta. Oo, ang pag-aayuno ay hindi kinokondina ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa verse 17 to 18, sa Matthew chapter 6, verse 17 to 18, ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ang iyong ama na nasa lihim, at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang pag-aayuno ay para sa iyo at sa Diyos lamang. Diba kapag magpapamedical ka, kailangan mong mag-diet o mag-fasting. May ilang oras ka sa gabi bago ka magtungo ng clinic kinabukasan. Siyempre, iwasan mo o ihihinto mo muna
ang kumain, lalo na ng mga solid food. Didisiplinahin mo ang iyong sarili sa pagkain ng mga ganong klase ng pagkain. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagsasalita tungkol sa uri ng pag-aayunong naglalayong ilagay ang ating focus sa Panginoon. Sa araw ng Panginoon, mabuting suwestyon ang pag-aayuno mula sa mga bagay na nakaka-distract o nakakaabala sa ating pagsamba. Sinasabi sa atin, ihinto mo muna. Ihinto muna natin, mga kapatid. Ang punto ay kailangan nating maglaan ng puwang para sa Espiritu na gawin ang kanyang gawain. So, diba sabi ng ating confession na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kumikilos sa atin, sa ating paghahanda, sa araw ng Panginoon, alisin mo muna ang mga nakakaabala sa pagsamba mo sa Panginoon. Huwag ka munang magtrabaho. At subukan huwag mong isipin ang tungkol sa iyong trabaho o paaralan habang ikaw ay nasa iglesia ng Panginoon. Subukan mong itabi muna ang iyong cellphone. Pahinga muna. Please. Itigil mo muna ang maaaring makapag-distract sa iyo sa pakikinig o sa pag-aaral mo ng kaniyang salita. Itigil muna natin ang ating mga masasamang gawain. Sabi ng ating confession, sabi ng ating catechism, mag-focus ka muna sa pagsamba. Lalo na sa pakikinig kaniyang salita. Pumunta tayo sa iglesia ng Diyos. Para ano? Pumunta tayo sa iglesia ng Diyos para magpahinga. Ito yung araw ng pamamahinga. At pangako ng Diyos, Kanyang ipagkakaloob ang kapahingahang iyon. Come unto me, Christ says, and He will give what? Rest. Pag dumadalo tayo sa iglesia ng Diyos, na may pusong nagugutom at nauuhaw, bubusugin niya tayo. Pupunuin niya tayo ng kaniyang mga salita. Higit sa lahat, pinuno niya yung ating pangangailangan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kaniyang sarili. Kanyang ibinigay ang kaniyang sarili para sa iyo. Ibinigay ng Diyos si Jesucristo ang kaniyang bugtong na anak para sa iyo. Ito ang araw ng Panginoon. Ang araw upang malasap, makita natin ang kaniyang kadakilaan, ang kaniyang katapatan, ang kaniyang kabutihan at
Tunay na siya'y napakabuti. Kaya sa tuwing araw ng Panginoon, hindi lang ikaw, samang iyong pamilya, kayo'y magtutungo sa iglesia. Sasabihin nating, halina, halina at mabusog sa mga salita ng Diyos. Halina at mabusog kay Hesu Kristo. Amen. Tayo manalangin.